Kinumpirma ni Minmin ang mga impormasyong nabasa ni Josephine sa magazine na ibinigay ng sales lady. Isa iyong kilalang women's magazine na ang featured issue ay may titulong The Hottest Mixed Breeds. Nasa 10 ang bilang niyon sa kabuuan, subalit mas pinag-uukulan niya ng pansin ang artikulo tungkol kay Alan o Alan Watanabe. Ang totoong pangalan nito na taliwas ay pinakilala sa kanya. Sabi ni Minmin nang tanungin niya ito tungkol sa kay Alan, mas mabuti raw na hintayin muna niya ang paliwanag ng binata bago siya mag-isip ng kung ano-ano. Subalit sa loob ng ilang buwan nilang pagiging magnobyo, bakit wala itong ginawang hakbang upang sabihin sa kanya ang totoo? Ang lahat ng hindi niya alam tungkol dito ay nabasa niya sa magazine. 31 anyos na ito, car racer enthusiast, negosyante at may-ari ng Artemis Autoworld na pinapasukan ni Renz. Nabanggit din doon ang achievements nito at mga titulong nakamit sa larangan ng car racing at kung saan-saang bansa na ito nag-compete. May ilang pangalan din ng babae na sinasabing napag-ugnay rito. May tennis player, model, socialite at isang local celebrity. Nakakalula. May lulugaran ba ako sa mundong kinabibilangan niya? Tanong niya sa isip niya. Isa lamang siyang probinsyanang guro. Anong binatbat niya sa dating nobya nito? O mas akmang itanong, anong kalamangan niya sa mga iyon para maisip niyang seryosohin siya ng isang Alan Watanabe? Nang mabasa niya ang tungkol sa family background nito ay para siyang dinalaw ng deja vu. Napakayaman pala ng mga ito. Bahani wala sa kalingkingan ng mga ito ang yaman ni na Jake. At sa posibilidad na may nanay itong katulad ng nanay ni Jake ay sapat upang magsulputan ang lahat ng kanyang takot. Takot na higit pa sa pinagdaanan niyang sama ng loob sa unang nobyo ang dadanasin niya kay Alan. Kasabay ng realisasyong wala na siyang katingting na pagtingin sa unang nobyo ay ang katotohanang okupado na ni Alan ang kanyang puso. Noong una na ayaw niyang subukang magmahal uli. Ngunit dumating ito at muling tumibok ang kanyang puso at ngayon ay nagmemeligrong muli na masaktan siya. Napakurap siya habang nakatingin sa kawalan. Ilang butil ng luha ang magkakasunod na naglandas sa kanyang mga pisngi. Mabilis niyang pinalis iyon at sinamsam ang kanyang mga gamit. Maaga siyang nag-dismiss ng kanyang klase. Ang katwiran niya sa mga bata ay makulimlimang langit. Tila nagbabantang bumuhos ang malakas na ulan. Bagay na totoo naman, kasing kulimlim yun ang sitwasyon niya. Josie, hinabol ni Alan ang nagmamadaling lakad ng kanyang nobya. Umaambo na. Patungo na siya sa pamantasan ng matanaw ito. Hindi niya alam kung hindi lamang siya napansin nito o sadyang iniignora nito ang kanyang pagtawag. Napapitlag ito nang hawakan niya ang isang braso. Hey, masyado bang malalim ang iniisip mo? Oh, what's wrong? Inabot niya ang mukha nito nang mapunang parang galing ito sa pagiyak. Have you been crying? Umiling ito at nag-iwas ng tingin. Kinuha niya ang mga dala nitong libro at inabot mula rito ang dala nitong payong. Tahimik silang naglakad patungo sa bahay ng mga ito. Katulad ng nagsusungit na panahon ay tila may nakaambang uno sa ekspresyon ng mukha nito. Lihim siyang napabuntong hininga. Walang tao sa bahay ng mga ito. Lumalakas ang ulan at may palagay siyang naipit ng masamang panahon ng mga magulang nito sa bukid. Tahimik pa rin ito at mekanikal ang kilos. Josie, hinagip niya ang kamay nito. Will you explain what's going on? You're being childish. Childish? Pumiyok ang tindig nito at ipiniksi ang kamay na hawak niya. Heto, pakibasa kung ano mga nakasulat dyan. Saka masabihin sa akin na umaakto akong parang bata. Tahimik siyang napamura nang makita ang babasahing isinalpak nito sa dibdib niya. Kulang 1 taon na ang nakakalipas nang pumayag siyang malathala ang buhay niya sa basahing iyon. He was a very private person, but as it always happened, Gary had a way of convincing him to do the things he didn't normally do. Nililigawan ni Gary ang editor-in-chief na naturang babasahin at upang mapapayag itong makipag-date sa kaibigan niya ay kailangan makumbinsi muna sila nito na ma-feature sa artikulong gagawin nito.
Hindi niya alam kung paano magsisimulang magpaliwanag, lalo't nakikita niyang matinding hinanakit sa mga mata ng nobya. Parang maiiyak din ito na pinipilit lamang paglaban ng emosyon. Ang akala mo siguro hindi ko matutuklasan. Sayang, sana hindi mo na lang ako kinila or hinila sa loob ng tindahang yon. Sana hanggang ngayon buo pa ang ilusyon ko na totoo ka. Na totoong mahal mo ako. Na totoong papakasalan mo nga ako. I didn't mean for all this to happen. Oo nga naman pala. Napilitan ka lang sa akin dahil inobliga ka ni Itang. Pero wala ka namang kailangang panagutan sa akin, kaya pinapalaya na kita. Bumalik ka na sa mundong pinanggalingan mo. Hindi ka nababagay rito. I'm sorry, pero hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko intensyong lokohin ka. I came here to find solace and quiddite, not some holiday fling or romantic conquest. It was one of the reasons why I gave you a different name, so I could remain incognito, so I could blend in. The other reason was to keep my parents off my back. Do you want to know why? Umiling ito. May nadama siyang panlulumo sa tila resigned na anyo nito. Ngunit hindi kanino man ay siya ang dapat makaunawa sa damdamin nito. Nagmahal ito at nabigo sa isang lalaking hindi nito nagawang ipaglaban. I'm not Jake, Josie. Mapait ito, ngumiti. May mga luhang pumatak mula sa mga mata nito. Marahil, pero pasensya na. Nakakadala na kasi magtiwala sa mga katulad nyo. Sa mga kagaya mo. Iyon ang kahinaan nyo, di ba? Ang parati maghanap ng adventure na kapag pinagsawaan na ay kay daling baliwalain. That's not fair. Siya ang nasaktan sa hapding bumalatay sa mukha nito. He felt the strong urge to wipe it off her lovely face at isa lang ang paraang alam niya. Tinawid niya ang distansyang nakapagitan sa kanila at mabilis itong ikinulong sa mga bisig. Mahal kita. Ni minsan ay hindi ko pa nasabi yun sa ibang babae. And I am not saying it because you needed to hear it, but because it's how I felt. Hindi napigilan ni Josie ang mapahikbi. At nang tuluyang sakupin ni Alan ng kanyang mga labi ay tuluyang bumalong ang kanyang mga luha. Nakakadalang muling magtiwala, subalit tila kay tamis namnamin ang sinseridad ng mga katagang iyon mula sa mga labi nito. Mahal kita, maniwala ka sa akin. She wanted to, desperately. Nang maging masidhi at maghanap ang mga labi nito ay tinumbasan niya iyon. Tila may nabuksang gripo ang imbakan ng kanyang mga emosyon. May nadama siyang desperasyon na maangkin nito, na parabang sa pamamagitan niyon ay magkakaroon na siya ng katiyakan na hindi na ito mawawala sa kanya. Kailangan kita. Josie, kailangan ko ba bang magmakaawa? Oh dearest, wala siya nadamang pag-aalinlangan na ipagkaloob ang sarili nito. Bagay na hindi niya ginawa noong sila pa ni Jake. Muli itong inangkin ang kanyang mga labi, na natiling magkahinang ang mga iyon nang buhatin siya nito at ipasok sa kanyang silid. Sa mga sumunod na sandali ay naging oblivious siya sa kanyang paligid. Ang tanging naging sentro ng kanyang atensyon ay ito, ang mga sensasyong binubuhay ng mga kamay nito at mga labi nito sa kanyang katawan, at ang apoy na unti-unting nasisindihan sa kanyang kabuuan. Alan, hindi niya alam kung paano ilalarawan ang aktong pinagsasaluhan nila. Sa kanyang palagay, walang eksaktong salitang makapaglalarawan doon. She felt his hands slide between her thighs. Voluntaryo siya nagbigay daan. Inihanda na niya ang sarili sa pagsanib ng kanilang mga tawan, subalit taliwa sa inaasahan niya ay bahagya itong pumantay roon. Napasinghap siya. Kung magpapaubaya o tututol sa binabalak nito ay hindi niya mapagpasyahan. Dakong huli umiral ang konserbatibong bahagi niya at tinangkang pigilan ito. Subalit banayad siya nitong pinigil sa magkabilang pulsuhan at muling lumapat ang kanyang likod sa kinahihigaan. Let me love you the way you deserve to be loved. Nahigit niya ang hininga na parang malulunod ng madama ang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang balat. Kasabay ng pag-arko ng kanyang mga gulugod ay naikuyom niya ang kamay.
Sa kabila ng pagpipigil niya ay isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi niya. Pakiramdam niya ay saglit na humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan lupa. Hindi pa man siya ganap na nakakabawi ay naramdaman niya ang pagsanib ng mga katawan nila ni Alan. Kung mayroon man siyang nadamang discomfort ay bahagyang-bahagya lamang. At muli ay parang idinuyan siya nito sa kaiga-igayang pakiramdam sa isang makapagtagal hingang luwalhati. Isang wari ay daing ang naririnig niyang tumatakas sa mga labi ni Alan nang halos magkasabay nilang abutin ang kasukdulan. Banayad na dumampi ang mga labi nito sa kanyang noo bago siya mahigpit na ikinulong sa mga bisig. Am I forgiven? Pilit siyang ngumiti at tumango. Thank you. Hindi niya tiyak kung umabot iyon sa pandinig nito dahil halos ibinuka lamang niyon ng kanyang bibig. Hinagka nito ang ibabaw ng kanyang ulo. Pinaglabanan niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Kung sana'y pwede niyang dayain ng kanyang sarili na may patutunguhan nga sila mula roon, subalit hindi siya ilusyonada. Sapat ng maikling sandali upang masabi niyang naangkin niya na ito sa isip, sa puso at sa kaluluwa. Nakahanda na siyang mawala ito sa kanya anumang sandali. Mayroon na siyang babaunin sa kanyang alaala. Kung mayroon man siyang natutuhan sa unang nobyo niya, iyon ay ang gawing handa ang kalooban na mabigo at masaktan. At tila nakatakdang maganap na ang pinangangambahan ni Josephine sapagkat ilang araw ang pagkaraan ay dumating sa baryo Pagukpok si Gary. Namukhaan niya ang dalawa sa magazine kung saan na-feature ang mga ito at si Alan. Kasama ng mga ito si Renz na marahil ay siyang nagsilbing guide ng mga ito sa pagparaon habang luhan ang ilang sasakyan na ayon sa kapatid niyang si Therese ay pang rough terrain at isang hammer. Bigatin talaga mga nagiging kaibigan ni Kuya Renz, no? Mayayaman na at gugwapo pa. Parang kinikilig na komento ng kapatid niya. Malamya siyang ngumiti. Bakit ganyan na reaksyon mo? Para kang namatayan. Ayaw ko namang mag-react na katulad mo. Para ka laging nakakakita ng artista. Ano magagawa ko? Isa talaga namang mga mukha silang artista. Nakaka-starstruck. Ano kaya kung sumunod ako sa beach house? Ipakilala kaya ako ni Kuya Alan bilang future sister-in-law? Naku, exciting ito. Tumigil ka nga. Parang bumigat ang pakiramdam niya. Hindi pa man ay tila umaasa na ang pamilya niya na magkakatuluyan nga sila ni Alan. Lalo na ang kanyang ama. O masyado lamang ba siyang pessimist? Hayaan mo na ako, ate. Promise, ibabalita ko sa iyo ang lahat ng malalaman ko. Maria Therese. Ngunit para lamang siyang nagsalita sa hangin. Lumabas na ito ng bahay at ani may field reporter na sabik makasagap ng scoop. That's impossible. Ilang malulutong na mura ang nais pakawalan ni Alan sa balitang hatid ng mga kaibigan niya. Napakalaking kalokohan yon. She could be lying. Aniya, hindi makapaniwalang nagpalakad-lakad siya sa balkonahin ng beach house. Buntis daw sa Estefan, nais ng kanyang mga magulang na umuwi siya at pangutangan ito. I've never been even laid a finger on her. Maliban na lamang kung nakakabuntis ang halik na ito at ito ang nag-initiate. You can prove your innocence by staying here. Kung gusto mong mapatunayan na hindi ikaw ang ama ng batang dinadala niya, ay harapin mo siya at sabihin mo sa mga magulang niya ang totoo. Your parents are the most rational people I know. They can be reasoned with. I'm sure there are some tests that can be performed to prove that you're not the father of her child. Ani Gary. Is she really pregnant? Have you seen her? Yup, according to Tita Amara, she's on her second trimester. Your mom had her medical records checked. At kaya matibay ang paniniwala nilang ikaw ang ama ay dahil yun din ang eksaktong panahon na nawala ka na lang bigla. Umiling siya. Kahit anong isip ang gawin niya ay imposibleng inaakusan ni Estefan. So she claimed that I'm the father? Come to think of it. Tila malalim na ang isip ni Gary. She said carrying a Watanabe, therefore a Watanabe must take full responsibility for her child. How many Watanabes has she been with?
I'm guessing just one. You. Your dad is a picture of a devoted husband, whereas Ian, if I'm not mistaken, isn't likely to get any woman pregnant. Pero gaano kaya katotoo ang claim ni Stefan na isang Watanabe ang pinagbubuntis nito? Parang sasakit ang ulong na isuklay niya ang isang kamay sa buhok. I suggest you come home, alright? Your family has been worried sick about you, especially your mom. He wanted to. Wala sa bokabularyo niya ang tumakas sa isang responsibilidad. Lalo pa nga kung ang responsibilidad na inaakusa sa kanya ay hindi naman kanya. Ang tanging pumipigil sa kanya ay si Josephine. Mula nang may mamamagitan sa kanila ay kapansin-pansin ang pagbabago nito. She seemed distant and reserved. Kung dahil pa rin iyon sa paglilihim niya rito ay hindi niya alam. What's keeping you here anyway? Sure, this place looks paradise if you're the kind of guy who's in nature. But hey, your life's in the city. Subalit hindi na lamang niya itinuwid ang pahayag ni Gary. Ang buhay niya ngayon ay umiinog kung nasan si Josephine. Sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay biglang napangiti. You stay put guys, may kakausapin lang ako. We're going back to Manila this afternoon. If you're coming with us, I want you to decide now. Of course, sasama ako. Hindi mo kailangang mangako. Gaya ng sinabi ko sa'yo, wala kang pananagutan sa akin. Malaya kang makakaalis. Kalmadong pahayag ni Josephine nang puntahan siya ni Alan. Gahiblan na nga lamang ang pag-asa niya sa relasyon nila ay narinig pa ni Teresa ang pag-uusap nito at ng mga kaibigan. Kailangan na nitong bumalik sa Maynila dahil sa isang kompormisong kailangan nitong panagutan. Are we at it again? I told you, I will come back and marry you. So don't give me that wala kang pananagutan, malaya kang makakaalis crap. Jeez, if I have to swim back here so I could go back there, I would. Got that? Parang biglang nag-init ang ulo niya sa paggamit nito ng aroganteng tono. Sa halip na mantig ang damdamin niya ay tila nainis lamang siya. Bahala ka, kung gusto mong bumalik ay desisyon mo yan, pero kung may inosenteng madadamay ay huwag ka nang babalik. Ayos lang ako. What are you saying? Nag-iwas siya ng tingin, saka nakagatlabi. Hindi niya gustong ipaalam dito ang natuklasan niya, subalit hindi niya napigilan ng kanyang bibig. Itinaas nito ang kanyang mukha at hinuli ang kanyang tingin. You knew. Who told you? Importante pa ba yun? Inihanda ko ng kalooban ko para doon. Kaya sana huwag mo na lang akong paasahin sa isang huwad na pangako kasi mas masakit ang umasa at mabigo. Tila napakarami pa nitong nais sabihin ngunit kinabig na lamang siya at matagal na ikinulong sa mga bisig. Josephine, mahal kita. I may have told you a pack of lies and you're probably tired of hearing empty promises, but I swear to you, I love you with every beat of my heart. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.